Good evening everyone. Nagbabalik tayo sa second Newton's law of motion. Dun sa kanina kasi yung sa first part, ang pinakita ko doon is paano kapag yung problem is frictionless, 'di ba? Ngayon naman, nakahang pa rin yung object or meron siyang pulley pero this time ang problem natin is merong kinetic friction. So, in this example, same lang yan ng problem. Meron tayong block B na meron 30 kilograms na naka-attach sa isang string to a pulley, and sa end ng string daw ay merong block A with a mass of 12 kilograms. So same lang talaga siya dun sa ating first problem. Ang pinagkaiba lang sa paghanap ng acceleration, meron tayong coefficient ng kinetic friction na 0.15. So ibig sabihin meron tayong tinatawag na mu kinetic or sa symbol na ganito, yung ganitong symbol. Mu kinetic is yung 0.15. And same, hanapin na din natin yung tension. So, katulad nung first part, gagawa lang tayo ng free body diagram. Now, FBD, free body diagram. And then, i-drawing natin. So, meron na tayong block B. Tapos, meron tong plane. And then, yan. Meron daw tayong pulley. Nilakayan natin yung bilog yan. Tapos meron ulit tayong box dito. So ito yung block A, ito yung block B. Ang block B daw natin is merong 30 kilograms. And ang block A natin is merong 12 kilograms. And this time, wag natin kakalimutan yung kinetic friction or yung mu kinetic rather, na meron tayo 0.15. So, after nyan, i-isolate din natin yung lahat ng forces kasi nga free body diagram to. Hindi siya matatawag na free body diagram kung ganito lang yung drawing natin. Titignan natin yung mga forces niya. Simulan natin sa box A kasi gusto ko yung box A eh. Gusto ko unahin yung box A. So, ibig sabihin meron tayo ditong y-axis. Same lang yan sa law of inertia sa first part. Dito, makikita natin na meron tayong tension. So, meron tayo ditong tension A at meron tayong weight ng box A. Masyado na palaki yung y-axis. Masyado palaki yung letter Y. So anyway, same lang yan, huwag kayong malilito. Kung alam niyo naman yung free body diagram ng first part, same lang yun dito. Inuulit ka lang. So sa pag-isolate ng mga forces, gagawa ka lagi ng Cartesian plane sa gitna ng box. Tapos sa paghanap ng gitna ng box, lalagay ako dito ng X and Y axis. And then, ayun. So dito, meron tayong tension A. And then, dito naman, ilagay pa ba natin to? Hindi naman na siya necessary, no? So this time, kung kanina nilagay ko, dito hindi na. Kasi, alam nyo naman na yung, diba, yung sense ng paglagay ng mga forces. But this time, meron tayong tinatawag na kinetic friction o yung FK. Ayan. So, ayan lang. Nang yung hahanapin natin dito sa free body diagram ng second part. Babalik ako kasi. So, tapos na tayo gumawa ng free body diagram. Ngayon, diretso na tayo dun sa mga equation na hanapin natin. So, alam naman natin na ang summation ng Fnet dito pagdating sa acceleration is laging equivalent yan sa mass multiplied by acceleration. So, dako muna tayo dito sa box B. So, meron tayong equation 1 sa box B. Ganyan natin. Sa equation 1 sa box B, makikita natin na di tayo gagamit ng y-axis kasi nga alam nyo na yung purpose ng diba? So kapag di nyo pa alam yung purpose ng net force dun sa y, bakit na natin hanapin ng y-axis, balikan nyo na lang yung first part baka sa yun, mas maintindihan nyo yung sinasabi kasi di ko na i-explain yan dito. So dito sa equation 1, titignan lang tayo sa x-axis ng box B and makikita natin meron tayong dalawang forces. So una, meron tayong tension A, laging add yan kasi summation ng Fnet. So meron tayong tension A, add natin sa kinetic friction is equivalent daw sa mass multiplied by acceleration. So,
May mali pa talaga. No? Kasi since nasa ano pala tayo, nasa box B, sorry. Bakit tension A pala nalagay ko dito? Correction pala guys Bakit tension? Lutang na amput. Nalutang na si Coilan. So dito, tension ano dapat to? Tension B kasi nasa box B siya. So ito yung tension B, ito tension A, ito yung WA. So correction lang. So anyway, balik tayo sa equation 1. Nasa box B tayo. Titingin tayo sa lahat ng forces na meron dyan sa box B. Sa x-axis, meron tayong dalawa which is yung tension B. Add natin sa kinetic friction is equivalent yan sa mass ng box B since nasa B tayo. Mass ng box B multiplied by acceleration. So sa sign naman, titignan natin kung ano yung dominanteng ayun nga, kung ano yung dominant force. So, gaya ng sabi ko kanina sa previous part, makikita natin, same lang naman ng sample, but this time may kinetic friction. Kinetic friction naman yan, hindi naman niya yung force na magtutulak sa kanya. Alam niyo yung force, di ba? Basta yung force na, kunyari, mayroon 4 Newton, 5 Newton, hinila ko yung box, tinulak ko yung box, but this time, hindi. Ang sinabi lang, may box B daw na naka-attach, tapos yung box A na nakahang. So, walang force na naganap. Kumbaga, walang nagtulak, walang nag-pull sa kanya, kundi yung tension lang. So, ibig sabihin, may tendency yan na pupunta yan dito kasi babagsak yung box na nakahang. Gaya ng sabi ko sa first part. But, ang pinagkaiba lang nila is meron tayong kinetic friction na nagpipigil dito sa box. So, ibig sabihin, mag-iiba yung acceleration natin at mag-iiba rin syempre yung tension natin. If I'm not mistaken. So, in this example, gumawa lang tayo ng equation 1 which is yung summation ng F net. Dito lang muna tayo nakapokus sa box B. Di na natin sinama yung y-axis kasi unnecessary yung forces na meron doon. Ang kinuha lang natin is yung forces na along with the x-axis or horizontal kasi may tendency nga yung box na pumunta dito since babagsak yung box A. Itong box A babagsak. So, ibig sabihin, pag bumagsak to, syempre, nasa pulley, nasa iisang sila, di ba? May pulley dito, tapos may string. Di may tendency na babagsak yung box A. So, ayun, yung summation ng tension B, add natin sa kinetic friction equivalent to mass B multiplied by acceleration A. Ang dominanting force dito is syempre yung tension B. So, ibig sabihin, meron tayong negative kinetic friction. Again, hindi ako nag-base sa arrow Sa law of inertia lang yun, yung mag-base ka sa arrow kung positive or negative. Ang titignan mo dito is logically kung saan pupunta yung box mo. Kasi nga acceleration, ibig sabihin may paggalaw. Titignan mo kung ano yung dominanting force. In this example, since paggalaw siya dito, nakikita mo yung tension B is pupunta dito at yung kinetic friction is magpipigil sa kanya kasi opposing motion yung friction. So, ang tension B, pag inad natin yan sa negative friction, negative kinetic friction rather, is mag-equal to sa mass ng box B multiplied by acceleration kasi ang dominanting force dito is yung tension B. Now, gawa tayo ng equation 2. Sa equation 2, titingin na tayo dito sa box A kasi wala naman nang gagawin dito sa box B. Sa equation 2, may kita natin na meron lang tong dalawang forces along with the y-axis. So, summation ng dalawang yan. Again, lagay mo ulit yung mga forces. Meron tayong tension A. Add sa weight ng box A. Is equivalent yan syempre sa mass ng box A kasi nasa block A tayo. Then, multiplied by acceleration. So, in this case, titignan natin kung ano yung dominanting force again. Kasi kapag dominant, ibig sabihin positive yun at yung nag-opposing sa kanya or yung kabaliktaran niya is yun yung magiging negative. So, again, pababa to guys. Pababa to. Kasi nga wala naman tayong force na maghihila sa kanya rather papunta dun sa kaliwa. So, ibig sabihin may tendency yung box is pababa siya. So, since pababa, ano ba yung downward force natin lagi? Siyempre, yung weight. So, ang dominante dito is yung weight at yung tension, ayun yung magiging negative. So, kapag naguguluhan pa ulit, pwede nyong i-replay yung video or balik kayo dun sa first part kasi mas in-emphasize ko dun about dito. After nyan, gumawa na tayo ng mga equation na isolate. Nailagay na natin lahat ng equation dun sa box B na meron sa free body diagram natin which is yung equation 1.
Di na natin pinakailam ulit yung y-axis ng box B kasi unnecessary na yan. Di naman siya kailangan dun sa hanapin nating acceleration at saka sa tension. And this time naman, ang equation 2 lang natin is yung box A, which is, eto. Ayun yung meron lang sa y-axis since dalawa lang naman yung forces lagi kapag nakahang, yung tension saka yung weight. After nyan guys, lagi nyong iisipin yung pangalawang equation yung gagamitin natin. Paano ko nasabi? Ayun lang yung napansin ko dito sa question. Lagi mong iisipin yung hanapin nating acceleration is magbe-base tayo dito sa equation 2. Pwede na rin naman ata atin gamitin yung equation 1 pero in this case, ang gusto kong gamitin is yung equation 2. Kung gusto niyo gamitin yung equation 1, gawin nyo. Pero yun nga, since video ko to, gagamitin ko yung equation 2. Bakit ko nasabi equation 2? Kasi nga, 'di ba dito yung naka-focus yung dito naka-focus kung babagsak ba, 'di ba? Kumbaga ito magre-react yan. Itong box B magre-react yan papunta dito. Tapos may box na pababa. So ibig sabihin magpo-pull sa kanya. Ibig sabihin ang nakaka-apekto dito, yung pinaka-nakaka-apekto dito syempre yung weight ng box A. So kaya equation 2 yung gagamitin natin kasi may weight ng box A dito. Gets ba? So una, gawin muna natin, hanapin muna natin tong equation na to. Bakit? Kasi alam naman natin na ang tension A is equivalent yan sa tension B, di ba? Ganun ulit yung gagawin natin. Papalitan natin to, i-distribute natin yung formula ng weight saka formula ng tension based sa equation 1 natin. Saka sa base na nalaman natin formula about sa weight, which is weight equivalent to mass multiplied by gravitational force. So, dito sa equation 1, nilipat lang natin itong kinetic friction sa kabila. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng tension B, equivalent yan sa MBA. Then, minus. So, minus to, magiging plus FK siya. Ayan. So, meron tayong TB, equivalent to MBA plus FK. So, after that, alam naman natin ang TA is equivalent sa TB. So, pwede natin itong i-distribute yung value niya. So, ito, magiging ito. Meron tayong, since negative yan, gawin natin negative MBA. Then, minus din tong FK. Kasi distribute yan, di ba? Negative 1, multiple, ganun. So, meron tayong negative FK. Then, add natin yung, alam naman natin na ang weight is mass multiplied by gravitational force. But in this time, since weight ng box A, lalagay lang tayo ng subscript na A tapos gravitational force. Then, equivalent yan sa mass ng box A equivalent to acceleration. So, ayan, ang dali lang gawin, di ba? Medyo minadali ko na kasi 30 minutes yung video yung first part no? So, kapag di nyo pa napapanood yan, panoorin nyo na lang muna yon para mas maintindihan yung pinagagawa ko dito kasi mas minamadali ko na lang or minamata na lang natin yung ibang equation. So, after that, ang ginawa natin, gumawa tayo, diba, ng dalawang equation based sa free body diagram. Then, tinignan natin kung ano yung value ng tension B. Kasi alam naman natin na ang tension A is equivalent sa tension B. And then, dito sa equation 2 na pinili ko, i-distribute ko kung anong meaning or kung ano yung value ng tension A, which is yung MB, mass ng box A is equivalent plus sa FK. And then, since negative siya, distribute ko yung negative sa isa-isa sa kanila. And then yung weight, alam naman natin ang formula ng weight is mass multiplied by gravitational constant. So, since nasa A siya, ginawa ko lang yung subscript ng mass ng A. Then, gravitational constant is equivalent to MA gravitational constant. Ngayon, ano yung gagawin natin? Pwede natin tong paglipat-lipat, di ba? Again, titignan natin kung ano yung merong acceleration. Tama ba? Ano ba merong acceleration dito? Di ba itong MBA saka yung MAA? So, ibig sabihin, pwede natin itong ilipat sa kabila. Tama ba? Para mahiwalay natin. So, paano ilipat? Since sum or difference to, pag nilipat natin to sa kabila, magiging positive. So, isulat natin yung negative FK. Add yan sa MAG. Is equivalent yan sa, copy ulit yung MAA. And then, yung MBA magiging positive MBA. Hindi na siya naging subscript, pero subscript yung bigyan na. Subscript. Sige na, ayusin ko. Baka mamaya, iba siya ko dito ni Kenneth, sabihin 75. So, after that,
kapag ganyan, anong ginawa natin dito sa first part? Syempre, ginawa natin siyang distributive property wherein tinanggal natin yung A out of the equation. So, copy lang muna natin tong negative Fk plus MAg is equivalent sa acceleration, and then, copy yung mass ng box A plus mass ng box B. Ayan, kasi pag dinistribute natin, same lang yan. Ang magiging product nito is ito. After that, pwede na natin siyang divide both side by MA plus MB para makancel to, and matitira is yung acceleration. Then magkakaroon na tayo ng equation ng acceleration. So, divide both side by MA plus MB, MA plus MB, and then pwede na natin tong i-cancel tong dalawa kasi same naman sila. So, meron na tayong value ng acceleration, meron na tayong equation wherein lipat ko na yung acceleration dito. Ganoon din naman di ba? So, nilipat ko lang dito sa kabila. So, meron tayong negative Fk plus MAg over MA plus MB. So, meron na tayong equation ng acceleration. Ulitin natin kung ano yung proseso na ginawa natin kasi medyo mabilis yata yung pagsasalita ko. Again, free body diagram. Tinignan natin lahat ng forces along with the x-axis sa y-axis kasi nga may tendency na ang box A ay bababa at ang box B natin is gagalaw kasi nasa isang pulley sila. So, ibig sabihin, maghihila to pababa. Ayun yung magsisilbing natin, di ba? Paggalaw ng isang object. So, inuna ko muna yung box B along with the x-axis lang kasi yun lang naman yung matatamaan. Meron daw tayong tension B at kinetic friction. So, dito, tension B, add natin yan sa negative kinetic friction kasi ang dominanting force dito is yung tension B kasi nga gagalaw yan papunta dito, di ba? And then, meron tayong equation 2. Ang equation 2 natin, ang dominante dito is yung weight kasi nga bababa siya. Downward force, ano ba yung downward force natin? Yung weight. So, ibig sabihin yung tension A natin is magiging negative kasi nga dominante yung weight. Siya yung may kakayahang paggalaw. And then, ginamit ko yung equation 2 para i-manipulate yung equation. I mean, pag-distribute ng value ng tension A. Kasi alam naman natin na ang tension A is equivalent sa tension B. Meron naman tayong equation 1. Ibig sabihin, pwede natin itong ilipat sa kabila para magkaroon tayo ng value ng tension B, which is yung MBA plus FK. So, dinistribute ko lang yun. Naging negative kasi negative TA yan. So, dinistribute property ko lang. Plus MAG is equivalent to MA kasi yung MAG nanggaling yan dito sa weight ng box A kasi alam naman natin ang weight is equivalent to mass multiplied by gravitational constant. And then, nilipat ko lang yung dalawang variables na may acceleration. So, nilipat ko itong isa sa kabila kaya naging positive. And then, ganun ulit, inalis ko yung equation inalis ko yung acceleration rather in the equation by doing distributive property. So, matitira MA plus MB. Pwede yan i-divide both side by MA plus MB para makancel. And then, nagkaroon na tayo ng equation ng acceleration. So, yun lang yung pinaka-summary niya. And then, after that, syempre, pwede natin gamitin yung equation na ito. Box natin. Yan yung equation ng acceleration. So, dito na ako magsasagot sa kabila. Sige, dito na lang sa baba. A is equivalent to, guys, wala pa tayong kinetic friction, di ba? Wala pa. Pero meron tayong value ng mu kinetic. So, solve mo muna natin si kinetic friction. Paano? Alam naman natin na ang kinetic friction is equivalent yan sa mu kinetic multiplied by normal force. So, ayun. May value pala siya, pre. Yung pala yun. Kaya pala sinasabi ko sa first part, isilagay natin lahat ng forces kasi sa y-axis meron tayo dito, di ba? Meron tayong weight ng box B at meron tayong normal force pataas yan na perpendicular sa surface ng normal force. So, alam naman natin na ang weight is equivalent yan sa Newton. Sa Newton. I mean, ang weight ng box B is equivalent yan sa normal force kasi nga opposite yung direction nila. Yung weight pababa, yung normal force pataas. So, nasa equilibrium yung dalawa.
Kasi kung hindi naka-equilibrium tong y-axis, ibig sabihin gumagalaw yung box, umaangat yan o kaya bumababa, di ba? Umaangat yan sa kanyang sa kanyang surface o sa kinakatian ng object. So, alam naman natin ang F kinetic is equivalent to mu k equals to normal force. And ang normal force is same lang yan sa weight. So, ang mu kinetic natin, lagay natin dito. Ito yun, di ba? 0.15. So, meron tayong 0.15 multiplied by, ano ba yung normal force? Again, yung normal force natin, equivalent yan sa weight. So, ano ba yung formula ng weight? That would be mass multiplied by gravitational constant, di ba? So, meron tayong mass ng box B dito multiplied by gravitational constant which is 9.8 meter per second squared. Minatamata ko na lang guys kasi na to nasa law of inertia na to So, kailangan medyo master mo na to bago ka dumako sa acceleration. So, kapag hindi pa talaga masyado, balikan nyo lagi yung law of inertia. Ayun, pag-aralan nyo lahat ng formula, kabisaduhin nyo, mamasterin nyo kasi sa law, kasi magkadugtong lang naman yan Kaya nga tinatawag na di ba? First law, second law, third law. Anyway, meron tayo dito 0.15. Ano yung mass ng box B natin? That would be 30 kilograms. Tapos 9.8 meter per second squared. So, ibig sabihin, pag minultiply natin itong lahat, ang magiging unit niya, that would be Newton or kilogram meter per second squared. And, or also known as Newton. So, kunin ko yung calculator ko. Saan na ba yun? Ito yung calculator ko. So, meron tayo ditong 0.15 times 30 times 9.8 and that would be 44.10 newtons. So, meron tayong 44.10 newtons according to my calculator. So, meron na tayong kinetic friction na magagamit natin. Ito. So, kinetic friction, that will be negative. Tinapik ko lang yung sign. Tapos, meron tayong 44.10. Sige, gawin natin yung kilogram meter per second squared. Bakit ginawang ganyan? Di na lang Newton. Siyempre, para makita natin yung unit niya at makita natin yung cancellation na magaganap. And then, meron tayong add dito. Ayun daw yung mass A or box ng mass A. That would be, mass ng box A, rather. Meron tayong 12 kilograms multiplied by gravitational constant which is 9.8 meter per second squared over yung mass ng box A ulit natin, that would be 12 kilograms add yan sa mass ng box B which is 30 kilograms. Now, pag pinag-add natin tong dalawa, sige, sagutan muna natin to isa-isa para makita natin yung unit niya. So, meron tayo sa numerator negative 44.10. Tapos add daw natin yan sa 12 times 9.8 and that would be 73.50. So, meron tayong 73.50 kilogram meter per second squared. Ayun, no? Kasi dalawa lang naman yan, di ba? Pag binag-multiply mo to, MDAS. So, pag binag-multiply mo to, ang unit niya magiging kilogram meter per second squared. Pag pinag-add natin dalawa, since same sila ng variable, so same lang yan. Over 12 plus 30, that would be 42 kilograms. So, kapag kinancel natin yung kilograms, sorry, maingay yung tuta. Pag pinag-cancel natin kilograms, matitira na lang is meter per second squared, which is unit ng acceleration. So, divide natin itong dalawa. So, meron tayo 73.50 divided by 42. And that would be 1.75. So, meron tayong 1.75 meter per second squared sa acceleration. So, ito yung A natin. Now, nasagutan na natin yung acceleration. Punta naman tayo sa tension, which is napakadali na lang kasi meron na tayong equation sa tension, which is, dun sa equation 1 natin, meron tayong TV, equivalent yan sa MBA plus dun daw sa kinetic friction. Palitan ko lang to. Baka sabihin, magkatabi yung tension sa kanin. So, ito yung subscript yung B, tension ng box B, ibig sabihin yan. So, ilalagay natin to tension ng block B or box B.
Ang mass ng box B natin is 30 kilograms according to the given. And acceleration, nakakasagot lang natin, is 1.75 meter per second squared. Add natin sa kinetic friction, which is, eto, kita ba? Ayan. Yung 44.10 kilogram meter per second squared. So, ibig sabihin, pag pinag-multiply natin itong dalawa, ang unit niya is magiging kilogram meter per second squared. And pag inad natin to sa kilogram meter per second squared, since same sila ng variable, so ang unit natin, that would be kilogram meter per second squared or simply as Newton. So ito, multiply natin. 30 times 1.75. Add daw natin yan sa 44.10. And that would be 96.60. Tama. 96.60 kilogram meter per second squared or 96.60 newtons. And that's it.